What's up mga kayut? Kumusta? Busy? Teka lang. Lagin muna tayo sa Word of God. Today is July 25, 2020. At gusto kong i-share sa inyo yung Word ni God mula sa Matthew chapter 13, verses 31 to 33. Babasahin ko yung Pinoy version ng Matthew. Nagkwento ulit si Jesus ng isa pang parable. Katulad nito ang kaharian ng langit. May lalaking nagtanim ng mustard seed sa bukid niya. Ito ang pinakamaliit sa lahat ng seeds. Pero pag lumaki na ito, nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim at nagiging puno. Kaya, pinupuntahan ng mga ibon at gumagawa sila ng pugad sa mga sanga nito. This is the word of God. Alam niyo mga kayuth, ang paghahari ng Diyos ay maraming surprise. Katulad na lamang ng isang pangkaraniwang butil ng mustasa na sa paglipas ng panahon, kapag naitanim ito sa lupa, ay masasaksihan ng lahat kung paano ito lalaki, lalago, at magiging pakinabang sa marami. Tulad ng butil ng mustasa, mga guys, pangkaraniwan din tayo. Diba? Parang si Crush. Tagdak ka man sa paningin ni Crush, kay Jesus, matangkad ka. Pero dako tayo sa butil ng mustasa, katulad ng usapan natin. Ang dako tayo sa science, di ba ang isang buto, kailangan mo nang itanim sa lupa para tumubo. Kasi doon sa lupa ay mararamdaman niya yung pressure, yung init, para mabiyak siya. At dahil doon sa pagbiyak niya ay sisibol ang isang maliit na puno, maliit na sibol, at hahanapin ng maliit na sibol na yon yung sun, at siya ay lalabas dun sa lupa hanggang sa lumaki siya na lumaki dahil dun sa pagsikat sa kanya ng araw. Tulad ng butil ng mustasa, ganun din tayo. Yung butil ng mustasa na pangkaraniwan lamang. Ngunit nang nailagay tayo sa kamay ng Panginoon na siyang nagtanim sa atin sa lupa, naramdaman natin yung masarap na pressure. Naaalala nyo pa ba guys, o mga kayuth, yung panahon na naramdaman nyo yung masarap na pressure na yon, na nais nyong isuko yung buhay nyo sa Diyos, nung sinuko nyo ang buhay nyo sa Diyos, at namatay yung dati nyong pagkatao, at hinayaan nyo siyang maghari sa buhay nyo? At dahil hinayaan yung maghari ang Diyos sa buhay niyo, parang isang butil ng mustasa, araw-araw din hinahanap nyo rin yung salita ng Diyos, para tayo ay patuloy na lalago ng lalago sa salita ng Diyos, hanggang sa tayo ay maging kapakinabangan sa iba. Guys, ang challenge natin ngayon ay dapat patuloy natin isuko buhay natin sa Diyos. Hayaan natin na itanim niya tayo sa lupa upang mamatay yung ating mga lumang pagkatao at tayo lumago sa salita niya at patuloy tayo siyang maghahari sa buhay natin at lalago tayong magiging pakinabang sa Diyos at sa marami. Guys, ito ang word ni God.